Number 3 tayo. Speaking of... Naka-sneak attack sila dun. Yes! Welcome into the land of Dawn. Gone tuloy. Torre Hunter X Hunter. Welcome to the land of Dawn. Again, guys, this is game number 3. Aura PH versus Onyx PH sa ating red side. Yan ang Aura. Chupapi Munyanyo ang gagamit ng Harley. We have Lord Hades on the Ling. Anong gagamit ng Lapu-Lapu? JP para sa kanyang Farsa and Greed on the Sylvana. Habang sa side naman ng Onyx PH, Dilar using the Esmeralda, Kyrie. Gagamit nga rin ng Claude at si Jay. With the Tigreal, Hate using the Lunox at si Iaknu sa kanyang Ruby. Ayan. Ay, medyo dito Kanina sinabi natin, parang nawala na sa meta si Lunox. So again, Lunox pa rin yung gagamitin ni Hate. Kanina game number 1 nanalo sila. Pansin natin yung damage ng Lunox. So magpunyagi ang mga Lunox users. Hindi pa po talaga ganun kahirap gumamit ng Lunox sa mga competitive plays. Oo, nagawa namang effective ni Hate kanina, di ba? Oo. Pero mag-i-invade nga si Jay dito. Grabe naman. Mare-reset yata si Arbok. Tamang inis lang mga sir. Tapos may flicker lang din naman. Ayan lang, nice reset. Pero alam naman natin na yung blue buff, kailangan ng Ling yan. In the early stages of the game, mukhang si Dilar may kipagharutan pa rito sa may Serpent Pit mga sir. Esmeralda sitting at level 2. Ay na na-secure. Panggulo lang sana. Pero at least medyo na-delay. Mga best of dito si paring Ling. But so far, for Aura PH, medyo mas mabilis na makakapagbigay ng damage si paring Ling as compared to the Claude. So, kailangan maging maganda dito yung support na gagawin ni Jay and even the Lunox. So, for Aura PH, gusto ko yung tinatry nilang pwestuhan is si Dilar or the Esmeralda. Kaya alam naman natin, pagka nag-scale yung Esmeralda, ang sakit niya. Lalo sa later stages of the game. May damage na ang kunat pa, kaya mga pag-sustain. Tapos meron pang ultimate skill na kaya mag-provide ng crowd control. Pero Turtle is up, Chantel. Yes, the Turtle's up, ladies and gents. Ito, may mga nalilito pala sa comment section natin. Nalilito sila kung si Dilar daw ba o si NQT yung pipiliin nila. Hindi lang pala basta yung team yung pati yung mga players. Nalilito na rin kung sino panalo sa mga puso nila. Pero ito na guys, almost kalahati na yung damage doon. Napilitan. Napilitan nga si Hate. Yun nga lang, nag-flicker pero masundan kaya nila dito. Pero lalaban naman with the brilliance to dodge nga rito mga kaibigan. There's a knock-up nga rito. Inabot si Aru. Pero makunat, pero mapapabalik siya ni Ruby. Makita na tayo na kaya tayo ng first blood. Aru will be the first blood into the hands of Iaknu. Yan, tapos na-reset yung turtle natin, ladies and gents. Reset Actually, for Lunox or Hate, medyo nalito pa siya kung tutulong pa siya doon kasi pwede siyang abutin ng first kill ni Aru after that ulti. Pero si Jay, ang sakit ni paring Greed na pipilitan doon tumakas sa Sylvana ng Aura PH. Ayun lang, sumiko, palabas no? Alam naman natin itong mga player na to talagang in terms of mechanical skills talagang magagaling talaga. Ito mo naman nakapag-brilliance, naka-out pa siya doon, nabuhay tapos nakatulong pa siya, tapos hindi pa siya umalis agad, tumulong din siya magsira ng shield doon sa may top lane. Anyways, for this Onyx PH squad, naku, lumalagkit na yung Ponzi natin dyan. Lagkitan. Onyx PH squad, maganda yung vision na nakikita natin ngayon. And for JP, ginamit agad ng Feathered Airstrike para mabilis ang clear na minion wave. Although wala silang AoE damage later on pa magko-contest ay kukuha ng turtle. Ayun lang, yung ganti ng ape na itabla dito sa scoreboard ng Aura PH 1-1. At ito na nga, Turtle objective. Ang gusto nga nilang gawin dito, 4 na tropahan. Side ng Aura PH is here. Habang side ng Onyx PH nga lang, 3. Pero 8k ang buhay ng Turtle. Pero let's see. Ayun si parang Jay. Tutuloy ba nila? Talagang kulit ni Jay Mongpok. Wala pang ulti dito si Chupapi actually. Pero ang bilis lang mga kaibigan, hindi yata aabot. Okay. Rin Binigay na rin dito ng Onyx PH ang Turtle sa Aura. So mabilis na objective para sa kanya. And minimal gold lead on the side of Aura PH, pero we have to take note na hanggang, wait lang, si Hate, natalian nga si Hate. There's the Tempest of Blades. Hate is dead, mga kaibigan. Damay pa yata rito si paring Jay. Pero nandun naman si Dilar to save the day for him. Pero nice falling Star Moon. Connecting only to 1 nga lang pala. Pero kaya naman lumaban dahil 3 nga sila.
Pero daddy, mapapansin mo, yung sa Onyx PH, parang ang pinakaginagawa na lang nila is, yes, hindi sila masyado nag-engage ito teamfight, namamatay sila para depensahan yung middle lane turret. One reason is, hindi muna nila pinapasama si Kyrie in terms of teamfight para later on, panggulat yung magiging damage na. Alam natin, hindi talaga effective ang Claude pag sinasama sa teamfight. So, ang importante for Onyx is to make sure na yung shield and turret nila on the middle lane hindi mababawasan. Kumbaga ba, sa term nga, Chantel, no, i-hold nila yung game hanggang sa mag-online yung Claude. Yes. Okay lang mamatay kasi yung deaths naman nila, worth it kasi hindi nalalapitan, hindi nasisipat kung nasan yung core nila. Oh, pero speaking of nasipat nga ng Orape siya mag-isa lang si Dilar here in the bottom lane and JP will pick up the kill doon sa may bottom side. So, nice rotation coming in from Aura PH. 3-1 yung ating scoreline. Aggressive, pero, no? Pero still, yung Claude, farming pa rin siya. Farming pala talaga. Kumbaga, ano pa yan? Trabaho. Nasa nesting period. Look at that. Nesting period talaga. Parang pinapataba, no? Nesting period. Gamit na gamit lang ang kanyang Blazing Duet para lang talaga makasira dito or mag-clear na minion wave. And another, speaking of sira, pero yun lang, nag-BMI out. Naiwan yung dalawang kakampi. Tignan natin kung anong gagawin dito ng Aura PH. Oops! Abutin, iyak, no? Naka-out. Hate, matatagpuan. Inabot nga siya rito habang si Kyrie with the damage pero hindi pa sapat. Oo, mamaya pa natin makikita. Mamaya pa. Tingnan natin na direct pope yung gold saglit. For the Claude, that is 3.2k. O, tingnan nyo. Same lang din halos dito kay paring link natin. Considering na hindi pa siya sumasama sa teamfight. So, item ang pinakahinahanap natin dyan. Again, Blazing Duet ginamit just to clear the minion wave. Okay, araw nga rito. Pero yun lang, merong cover fire coming from JP with that feathered airstrike. Disengage na naman yung side ng Aura PH. Grabe yung laban natin dito na parang sa mga ibang games natin. Oy, wait lang sa bottom lane. Si Chupapi. Napapalaban na kay Iyakno. Nagpukol na baraha pero nailagan mga kaibigan. Pero Hate, tignan natin dito kung makadodge pa ba rito si Iyakno. Pero not this time. Hate will pick up the kill with his Lunox nga mga sir. At Kyrie, yun lang. Still farming in the scene. Ito yung, going back to our thought, for this both teams, kung mapansin natin compared to the other teams, sa iba kasi, paglabas ng turtle, automatic, nakukuha agad. Pero dito, puro ang reset. tagal. Puro reset. Punta mo na sila sa ibang lane. Wala tayong pakalam sa turtle, delikado dyan. Huwag tayong kukuha mo ng turtle. Kita natin naman. So, for Onyx, eto si Ruby, nasa may bottom lane. Kiklear mo na minion wave. Usually si Ruby nakikita natin dapat in terms of teamfight or sumasama sa teamfight. Pero, Tore muna ang gusto kuhanin ng Onyx. That is going to be the top lane of Aura PH. Nakuha nga yun ni Dilar. Here comes the knock-up. Inabot nga si Creed. Pero this time, Chantel, ito na nga. Kinukuha na nila yung turtle. Sinisimulan na yan ng Onyx PH. Pero si Kyrie, tingnan natin kung masisecure niya. Here comes Creed. Who wants to go in? Brilliance has been popped. Habang si Creed dito knock up. Hate with the damage, with that Chaos Assault. Sapat na nga para i-broke down yung isang silba ng mga kaibigan. Grabe yung timing ng brilliance ni, ni Hate. No? Kasi totally, siya yung gustong i-zone out ni parang Grid at that time. Pero because of the timing, sayang, walang tinamaan yung ulti ni parang Grid. Plus, third objective pa para sa kanilang team. Plus, nagkaroon pa siya ng damage in terms of team fight. So, for this 1-3-4, ang ating score, mga kaibigan, 8 minutes, almost 8 minutes into game time. For Onyx PH, slowly but surely, nagsa-scale up yung damage dito ni Kyrie. Diba kasi, Nabibigyan nila ng space. Nabibigyan nila ng space eh. Ayun, Tapos hindi pa nila napipick off yung mga nagpo-front. Yes, nakukuha nila, pero not totally to the point na shut down yung rotation ng Onyx. Kumbaga ba, etong apat na kakampi ni Kyrie rito, nagkikreate sila ng something in the map para at least makapagbigay talaga ng space dun sa Claude. Na okay naman. Na Pero yung ano Claude, siya ni Hades, sitting at level 11, kailangan eh. Oo, kailangan talaga siyang hanapin or else, lagi sasabihin, uy, kailangan natin papatayin yung Claude, hanapin yung Claude. Look at that, Creed. Kailangan nilang malaman, kailangan nilang information against the Claude. Mahirap maghanap ng, mahirap lumaban, hindi mo alam kung saan magagaling ang iyong kalaban. So ito na nga, nararamdaman mo na yung damage right rito ni Kyrie Irving at si sakit. Creed. Naku po, anong kailangan niya? Ginawa siya shooting target, mga sir. Pero Creed, yun lang. Meron akong BMI para makiclose yung gap. Here comes the glazing duet. Delegado nga rin si paring JP. Pero, nabigyan. Nawala sa mapa, Daddy. Oo, no? Oo, nabigyan. Nangyari? Pili ko hindi na siya nakabalik sa BMI niya. Anyways, brilliance dito para kay Hades. Kinabon Lord Hades plus the Cyclone. Ay, mga kaibigan, nandun si Jay Delicado para ituloy pa. Pero nagulat ako. Nagulat ako rin. Kala ko ba uubos yung na-blazing duetan eh. Yung na-duetan. Anya. Kahit naman dito sa atin, pa na-duet ka, gusto mong umalis eh. Na-duel naman yun. Na-duet. Oo nga pala, pag duet pala, ibig sabihin, laban ka din. Makikisama ka sa Ay, duet. Demon Hunter Sword. At na, ganun na bigla, no? Oo.
Nagulat din ako Nagulat eh. din ako na wala. Bigla lumabas sa banner yung ano. lumabas sa banner code. Pero kita natin ngayon, mga kaibigan, for Aura PH, talagang kinokontra din nila yung Claude. Sabi na, sige, farm ka lang. We'll have it both ways. Farm ka, papatayin ka namin. Wala kaming pailam. Nakita natin yan. Kahit mag-blazing doon ka sa mukha namin, kukuhanin namin lahat ng damage at ang ending nun, ikaw ang makakatanggap ng damage namin. Oo, pero doon naman sa kabila, di ba? Ganun din naman, si Lord Hades rin naman nakakapag-farm dito. Yung carry naman ng kabilang lane. Pero ito na nga, meron tayong side laner versus side laner Dilar versus Aru. Pero Grabe si atras Dilar. ang bahagya rito yung lapu-lapu. Matapang din si Dilar actually. Usually sa mga ibang ka-lanes ng lapu-lapu, once na nag-ulti, bye-bye. Mamaya muna. Pero si Dilar dito, kinukuha talaga lahat ng damage. For this one, si Jay, talagang hindi niya din iniiwan yung core niya eh. Kumbaga, Kailangan. may ano talaga siya, positioning. Parang triangular yung positioning nila dito. Para as much as possible, regardless kung galing sa kanan, galing sa kaliwa, mapupuntahan niya yung core niya dito. Kumbaga ba siya ang PSG ni Claude? Oo. PSG siya ni Kyrie, parang Jay. Yes. Pero eto, okay. Akala ko sa solo lord si paring Aro dito. Medyo bumabagal yung pacing ng laro natin actually. Nagiging maingat yung mga players natin. They're focusing on the side lanes actually, yung mga minion waves specifically. So for Aura PH, eto, nako, delikado yata si paring Aro dito Oo, tingnan natin mga kaibigan. Masakit na rin yung damage dito na pwede pakawalan ni Kyrie. Immobilize ang bahagla. Ito si Arrow, pero natin napag-flicker out. Here comes the backup coming from Chupapi. Nasa kaliwa naman si Grid. Na-lockdown si Dilar. Feathered airstrike. Sabay na siko naman ni Jay. Ang ganda ng teamfight mga kaibigan. Once the turnaround, JP will fall. Nice backup coming from Jay. And Onyx PH, mas maganda yung pwestuhan nila dito. Ito na nga, sa may kanan. Tago Ay, si si Arrow. Chupapi Chupapi namin. Munyanyo will engage. Habang si Lord Hades nag-aantay lang doon sa may right side. At Jay, wala na pala siyang ulti rito mga sir. Grabe. Ito na si Lord Hades. Sinayawan na nga si Kyrie. Pero that flame shot will end the life of Kyrie inside the heart Another of the one. Claude. And Dilar. Dilar, lalamunin? Pamamatay? down as well. Double kill para rito kay Chupapi. Pero namatay rin si Chupapi. Yung ganti nga ni Hate nandun. Ang ganda naman ng team fight. Balikatan lang mga kaibigan. Greed versus Sa pula, Jay. sa Habang puti. si Hate, si Iyakno, hinahabol naman si Aru. Wabe, hati-hati ang ating labanan. Sa pula, sa puti. Sa pula, sa puti. Hindi ko na maintindihan. Balita na rin si Direk Poppy. Gusto niya ipakita sa middle lane. Pero may bakbakan din sa may bottom lane. Pero for that, ano pa rin din eh, yung dalawang patay natin, pero ni PH, yung una nilang kuwang kill against Aura, it's about Kyrie Dilar connection sa may bottom lane against that Lapu-Lapu. But for Aura PH, ang bilis ng ano nila. Bilis, no? Nag-feather airstrike si JP. Feather airstrike ka, sisikuhin kita. Oo. Siniko ni paring Jay. Tapos Blazing Duet. Sabay Blazing Tapos Duet. another one. Tapos yun lang. dumating yung isa. Sabi ni Chupapi, meron akong Reagan dito. Oo, abutin kita. re-Reaganin kita. Inaabot ng Reagan. Ayun, nadali. Si Paring Kyrie. Naputok ka ng Reagan. Pumutok na nga yung Deadly Magic. Pumutok pa yung kanyang flame shot, which is crucial para din sa Onyx PH. Pero, grabe, wala na talagang umaatras sa mga ano natin. Wala na talagang umaatras sa mga teams natin. Kung saan aabutan, palag. Palag, laban kung laban, mano o mano. Diba? kahit saan na lang, literal, kanina kumalat na yung pangyayari, pero wala talagang hihinto. Kahit saan nabutan, no? Oo. Pero 7-8 ang ating score, guys. Oo. Ang Lord natin is already enhanced. For Aura PH, tingnan natin yung item nila, Direct Poppy, Berserkers. Si Lord Hades pala, hindi pa napapatay, oh. 403 for Lord Hades, Endless Battle, Demon Hunter Sword, Berserker's Fury. He is the top farmer for this game. Medyo lumayo na yung gold as compared earlier, pero iyak no. Ayun na naman, dagdag na naman sa KDA ni, ni Lord Hades. Pero mega kill naman dito para kay Hate. Nakaganti naman. Somehow. Oo. Feeling ko tama na defensive yan, girl. Magda-defensive item si paring Claude natin for Onyx PH kasi hindi pwedeng, ang ginagawa niya kasi, pag nakita niya feathered airstrike, diretso siya, Blazing Duet sa pes. Sa mukha. Sa akum ni Water. Kaso kasi, hindi niya na kayang i-sustain pag bigla siya magdadive ng ganun. Good call sana, pero with this 14-minute game, hindi niya kayang saluhin lahat. Mahirap. Kaya kailangan niya mag-defensive item. Pero another one, ladies and gents, Lord Hades taking down the turret. Yun sa top lane ng Onyx PH. Winter Truncheon for Hate. For 4-2-1 KDA. Again, Jay is the missioner. Taray, the cunning.
nakaling sa Sabrina. mata. Siyang mata. Paring Jay. Oo, siya ang mata't kalasag dito. Pero si Aro, kanina pa gusto bigyan dito ni Dilar tsaka ni actually. Dilar Kyrie. Kung naging sasakyan lang si Tigreal, baka dinarive ni Jay to. Oo, kaso baka may maiwan ulit na yun eh. Pero yan, 9-8 yung ating scoreline. Malapit na tayo sa 15-minute mark. A queen swing completed rito para kay Aru. Dagdag kunat para sa isang lapu-lapu pero pinagpaplanuhan siya ni Dilar at saka ni Hate. Pero tingnan natin mga sir. Here comes Grid. Naku, mapasama kaya yung Uy, pero si Grid, ang ganda naman position ni Grid dati. Kaso nandito na nga si Jay, nandun rin yung Ruby para tingnan kailangan mag-disengage rito ng Aura PH pero makakalayo naman. Oo. Makunachi na rin parehas. Grabe si Lord Hades dito ng oras. Sobrang hirap na hirap siyang kuhanin. Tapos, siya din nakasira ng Torres sa top lane. So, walang panghinto sa kanya. Wala talagang panghinto sa kanya. Ay, actually, meron eh. Kasi meron Tiger Ridge at Ruby. Talaga lang na hindi siya kayang pahintuin. Hulihin. Oo. At hindi siya kayang hulihin dito ng Aura PH. So, Mahirap eh, madulas. comment dito kay Lord Hades. Naka-immortality Uy, pa yan. inabot ng Falling Star Moon. Si Chupapi mo niya pero makakalayo naman yung isang Harley. Nangalahati. Nakikita mo yung damage doon. Nangalahati bigla yung buhay eh. Naramdaman ni Dilar yun. Masakit pala. Combo dito si Chopapi tsaka si JP. Maganda yung combo nila dito for Aura PH. Eto na! Guys, ang ating Lord, sinisimulan ng Aura PH para sa middle lane. Pero speaking of Lord, meron nahatak. Yun lang, meron naman baon na flicker yung isang Parsaron, mga kaibigan. Pero Iyaknu, napilitan siya mag-out. Pero kaya naman siya sundan rito ng isang Ling. Pero look at that Ling dancing around into the face of Onyx PH. Napatay nila 603. si Iyaknu, 40 seconds out. Sabay takbo nga sila dito sa may Lord Pit. Tignan natin kung paano magre-react itong side ng Onyx PH. Oo. Wala nang ulti si Jay. Pero Si si Dilar Dilar na dito lang meron yung naman papasok. Falling Star Moon. Si Dilar yung let's pwede see, mga pumasok kaibigan. dito. Hate is on the left side. Si Chupapi Monyanyo naman dito nasa may right side. Uy, buti ka na si Kyrie. Oo, kunti ka na nga. Kung hindi siya Naku malis po. doon, GG Pero, siya kay Chopapi. so, tingnan natin. Here comes the Feather Feather Strike. Strike. 16k yung buhay ng Lord. Here comes the initiation of Onyx PH. Pero suppress. Ayun lang. Turn frozen. Ay yung isang par sa mga kaibigan Esmeralda has been baited out. 5k yung buhay ng Lord. Si Sino H ba makakuha? Flame shot coming in. Pero hindi nga nag-text yung multo nung sino ba Uy. nakakuha ng Lord. Ay, Pero ba't doon naapat? Yung Lagi patay may rito replace sa yung multo side sa Lord, ng no? Onyx PH habang wala namang casualty rito sa side ng And it's going to be a wipeout. 5 kamote. Oh, Yun for ang nangyari. Aura PH. Comment natin talaga si Okay, Lord natin ako ng Aura PH. Oo. Sobrang commended talaga dito si Lord Hades. Ayun lang, na ito na, aurahan mo dahil lahat ng Onyx Oo. patay. Ayun lang, ito na nga, they're marching here in the middle lane. Iyakno, mukhang madadamay pa nga rito. Pwede nga siya masagasaan. Ito nga yung Aura PH, rumaragasaan papunta sa may mid lane. Di na kailangan ng Lord Oo. dati. Nakamalipit Matagal Lord dalawa. pa bago mabuhay si Dilar. 5 seconds, dagdag insulto. At on, Aura PH, sila ang magwawagi. Sa ating laro ngayon. Guys, series win! Congratulations, Aura!